Isang mapagpalang sandali sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang panibagong kwentong susubok sa tatag ng ating damdamin? Sabi nila, ang paraiso ay isang lugar ng walang hanggang kaligayahan. Ngunit paano kung ang paraisong buong akala mo ay sayo habang buhay ay kayang mabasag sa isang iglap lamang? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Luningning at ang pagguho ng kanyang babasaging paraiso. Nagsimula ang lahat sa isang tunog. Ang mahinang tunog ng isang mensaheng pumasok sa kanyang telepono. Nakatayo si Luningning sa gitna ng kanilang malawak na kusina. Isang ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang perpektong pagkakaayos ng hapagkainan. 2 plato. 2 kopita ng alak. Isang kandila sa gitna na nagsasayaw ang apoy. Ang lahat ay perpekto para sa kanilang ika-5 anibersaryo. 8 buwan na ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Hinaplos niya ang kanyang bilugang tiyan. Nararamdaman ang marahang pagsipa ng munting anghel sa loob nito. Ito ang bunga ng pagmamahalan nila ni Dante, ang simbolo ng kanilang paraiso. Magiging masaya ang daddy mo mamaya, anak, bulong niya. Puno ng pagmamahal. Isang sorpresa. Muli niyang tiningnan ang lahat. Ang amoy ng niluto niyang paboritong pagkain ni Dante ay nangingibabaw sa hangin. Ang buong bahay ay tahimik, naghihintay sa pagdating ng hari nito. Ngunit sa halip na ang ugong ng sasakyan ni Dante, ang tunog ng kanyang telepono ang bumasag sa katahimikan. Kinuha niya ito mula sa ibabaw ng granite countertop. Isang numero na hindi rehistrado. Sa loob, isang maikling mensahe lamang. Kung hinahanap mo ang asawa mo, narito siya. Room 1208, Marahuyo Grand Hotel. Mag-isang kang pumunta kung gusto mong makita ang katotohanan. Kasama ng mensahe ay isang litrato. Isang litratong malabo pero sapat na upang makilala niya ang itim na sasakyan ni Dante na nakaparada sa basement ng isang pamilyar na gusali. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa kanyang likuran. Binitawan niya ang telepono na para bang napapaso. Hindi. Isang masamang biro lang ito. Isang taong gustong sirain ang kanilang anibersaryo. Pinilit niyang ngumiti. Pinilit niyang kalimutan ang nabasa. Ngunit ang mga salita ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Room 1208, Marahuyo Grand Hotel. Hindi niya namalayan ang sariling mga paa na kumikilos na. Kinuha niya ang susi ng kotse, hindi na nagabala pang magpalit ng damit. Ang suot niyang puting bestida, na pinili niya para maging maganda sa paningin ng asawa, ay tila naging isang uniforme para sa isang digmaang hindi niya alam na paparating. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng humahagupit na ulan, ang bawat patak sa salamin ng kotse ay tila maliliit na luhang nagsasabi sa kanya na bumalik na, ngunit hindi niya kaya. Kailangan niyang patunayan na mali ang mensahe. Na ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Nang marating niya ang hotel, ang karangyaan ng labi ay tila isang pangungutya sa namumuong takot sa kanyang dibdib. Walang pumigil sa kanya. Ang kanyang itsura, isang buntis na babae na may determinasyon sa mga mata, ay sapat na para walang magtanong. Pumasok siya sa elevator. Pinindot niya ang numero 2. Bawat palapag na kanilang nilalagpasan ay tila isang pagbilang patungo sa kanyang kamatayan. Nang tumigil ang elevator sa ika-12 palapag, halos hindi na siya makahinga. Ang mahabang pasilyo na nababalutan ng mamahaling carpet ay tila walang katapusan. Natagpuan niya ang pinto. Room 1208. Nanganginginig ang kanyang kamay habang itinataas ito para kumatok. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kahoy, marahan itong bumukas. Hindi ito nakalak ng maayos. Mula sa siwang, narinig niya ito. Halakhak.
Ang pamilyar na halakhak ng kanyang asawa, kasunod ng malambing na tawa ng isang babae. Itinulak niya ang pinto, at doon gumuho ang kanyang mundo. Nakahiga si Dante sa kama, walang saplot pang itaas. Sa ibabaw niya ay isang babaeng nakatalikod mula sa pinto. Ang mahaba nitong buhok ay nakakalat sa dibdib ng kanyang asawa. Ang puting bestidang suot niya ay naiwan sa sahig katabi ng sapatos ni Dante. Namanhid ang buo niyang katawan. Hindi niya maramdaman ang malamig na hangin mula sa aircon o ang bigat ng sarili niyang sinapupunan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. Isang drum beat na nagbabadya ng katapusan. Napansin ni Dante ang paggalaw sa may pinto. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng pagkagulat, at pagkatapos ng inis. Mabilis niyang itinulak ang babae palayo sa kanya. "Luningning, anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang boses ay malamig. Walang bahid ng pagsisisi. Ang babae ay napasigaw at dalidaling hinila ang kumot para takpan ang kanyang sarili. Nang humarap ito, nakita ni Luningning ang isang mukhang pamilyar mula sa mga magasin. Isang batang modelo. Hindi makapagsalita si Luningning. Ang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ginagawang malabo ang eksenang hindi niya kailanman inakalang makikita. Sino siya, Dante? Sa wakas ay nagawa niyang itanong. Ang boses ay basag at halos isang pakiusap. Tumayo si Dante, kinuha ang kanyang polo shirt at isinuot ito na para bang walang nangyari. Tiningnan niya si Luningning mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Hindi ba't halata naman? Umuwi ka na, Luningning. Nagkakalat ka lang dito. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatagos sa kanyang puso. Pero, ang anibersaryo natin, ang anak natin. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Dante. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mabigat. Akala niya ay hahawakan siya nito. Aaluin. Sasabihing isang pagkakamali lang ang lahat. Ngunit huminto ito sa harap niya. Ang mukha ay isang maskara ng yelo. Anak natin. Ulit niya. Ang boses ay puno ng lason. Huwag kang maging kampante, Luningning. Sa tagal nating nagsama, ngayon ka lang nabuntis. Hindi ko nga alam kung sa akin ba yang dinadala mo. Iyon na iyon. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa loob niya. Itinulak siya ni Dante palabas ng kwarto. Ang lakas nito ay halos ikabuwal niya. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Tapos na tayo. Sabi nito bago isara ang pinto nang malakas sa kanyang harapan. Naiwan si Luningning sa pasilyo, nakatayo, nakatulala. Ang tunog ng paglak ng pinto ay ang huling tunog na narinig niya mula sa kanyang paraiso. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa labas ng hotel. Naglalakad siya sa gitna ng ulan. Ang puting bestida ay basang-basa na at naninikit sa kanyang balat. Ang mga tao ay napapatingin, ngunit hindi niya sila nakikita. Ang mundo niya ay lumiit. Naging isang madilim at masikip na espasyo kung saan ang mga salita ni Dante ay paulit-ulit na umuugong. Hindi ko alam kung sa akin ba yan. Tapos na tayo. Wala nang natira. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pamilya, ang kanyang dangal. Lahat ay kinuha sa kanya sa loob lamang ng isang gabi. Maging ang munting buhay sa loob niya ay kinwestiyon. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang tulay, nakatingin sa madilim at rumaragas ang ilog sa ibaba. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo na sa kanyang paningin dahil sa walang tigil na pag-agos ng kanyang mga luha. Wala nang saysay ang lahat. Para saan pa ang mabuhay kung ang mismong dahilan ng kanyang paghinga ay itinanggi na siya? Dahan-dahan,
Itinaas niya ang kanyang paa sa sementadong harang ng tulay. Ang malamig na hangin at ulan ay yumayakap sa kanya, isang malamig na paalam. Pumikit siya, handa nang tapusin ang lahat. Ngunit habang pasuray-suray siyang nawawalan ng balanse, isang malakas na kamay ang biglang humablot sa kanyang braso, humihila sa kanya pabalik mula sa bingit ng kawalan. Nagising si Luningning sa amoy ng antiseptiko na may halong banayad na pabango ng bulaklak. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay isang kisaming puting-puti at isang ilaw na hindi nakakasilaw. Ang kama na kanyang hinihigaan ay malambot. Mas malambot pa sa kama nila ni Dante. Ang kumot ay magaan, ngunit nagbibigay init. Bumangon siya ng bahagya at doon niya napagtanto na nasa isang pribadong silid siya ng ospital. Isang silid na napakalaki at napakagara. Tila isang suite sa isang mamahaling hotel. May sofa sa isang sulok, isang malaking telebisyon na nakasabit sa dingding, at isang bintanang salamin na sumasakop sa buong pader, nagpapakita ng tanawin ng lungsod ng Marahuyo. Sino ang nagdala sa kanya dito? Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang marahang paggalaw sa loob at isang bugso ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Ligtas ang kanyang anak. Gising ka na pala. Isang boses, malalim at kalmado, ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Luningning sa direksyon ng sofa. Doon, nakaupo ang isang lalaki. Nakadekwatro ito, suot ang isang mamahaling itim na suit at may hawak na tablet sa kanyang mga kamay. Hindi ito nakatingin sa kanya, ngunit alam niyang sa kanya nakatuon ang buong atensyon nito. Hindi pamilyar ang mukha nito. Matangos ang ilong, makapalang kilay, at may panga itong tila inukit sa bato. Ngunit ang mga mata nito ay tila may dalang bigat at lamig, na para bang nakita na nito ang lahat ng pait sa mundo. Sa sino ka? Nanginginig na tanong ni Luningning. Ang kanyang boses ay paos. Itinabi ng lalaki ang tablet at tumayo. Sa pagtayo nito, mas nakita niya ang tindig nitong matikas at nangingibabaw. Silang Montelibano. Sagot nito. Ang boses ay walang emosyon. Ako ang humila sa'yo mula sa tulay. Silang Montelibano. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Montelibano Group, isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Isang bilyonaryo. Bakit siya tutulungan ng isang tulad niya? Nasaan ako? Nasa Marahuyo Medical Center ka. Ang pinakamagaling na doktor ang tumingin sa'yo. Ligtas ka at ligtas ang dinadala mo. Sabi ni Silang, lumalapit ng ilang hakbang. Isang parte ni Luningning ang gustong magpasalamat, ngunit ang isa pang parte ay puno ng takot at pagdududa. Walang bagay sa mundo ang libre. Ano ang kailangan nito mula sa kanya? Bakit mo ako tinulungan? Tanong niya. Mas malakas na ngayon. Tinitigan siya ni Silang at sa isang saglit nakita niya ang isang kislap ng kung anong emosyon sa malamig nitong mga mata. Lungkot? Awa? Hindi niya matiyak. Dahil walang sino man ang dapat marating ang puntong yun. Simpleng sagot nito bago muling bumalik sa pagiging seryoso. Magpahinga ka. Darating ang nurse mamaya para i-check ka. Akmang tatalikod na si Silang nang biglang bumukas ang pinto ng silid nang walang katok-katok. Pumasok si Dante. Ang itsura nito ay perpekto pa rin. Maayos ang buhok, plansado ang damit, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi para sa sarili, kundi para sa abalang naidulot ni Luningning. Hindi man lang nito tiningnan si Silang. Ang mga mata nito ay direktang nakatutok kay Luningning na para bang isang basahan. Ano na namang drama ito, Luningning? Bungad ni Dante. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Pinapahiya mo ako.
Naramdaman ni Luningning na nanumbalik ang lahat ng sakit. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Dante, tumigil ka sa pag-iyak. Putol nito. Hindi yan ang kailangan ko ngayon. Ang kailangan ko ay ayusin mo ang gulong ginawa mo. May mga reporter sa labas ng hotel nagtatanong, isang buntis na babae nag-eskandalo. Alam mo ba kung anong itsura ko ngayon? Hindi makapaniwala si Luningning sa kanyang naririnig. Siya ang biktima, ngunit siya pa ang sinisisi. Pinagtaksilan mo ako, Dante, sa mismong anibersaryo natin. Sigaw niya, ang sakit ay nagiging galit. Ngumisi si Dante, isang ngising nakakakilabot. Lumapit ito sa kama, bumubulong na ngayon para sila lang ang magkarinigan. Walang maniniwala sa'yo. Isang salita ko lang, isang tawag lang sa mga koneksyon ko, at ikaw ang lalabas na masama. Ikaw ang magmumukhang baliw na asawang hindi matanggap na ayoko na sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang braso ng mahigpit. Kaya makinig ka. Aayusin natin to. Sasabihin mo sa lahat na nagkaroon ka ng emotional breakdown, na hindi mo sinasadya ang mga ginawa mo. Pagkatapos, ibibigay mo sa akin ang bata kapag naipanganak na at lalayo ka na. Malinaw? Ang bawat salita ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Gusto nitong kunin ang kanyang anak, ang tanging bagay na natitira sa kanya. Hindi, sabi niya, puno ng tapang na hindi niya alam na meron siya. Hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko. Lalong humigpit ang hawak ni Dante. Wala kang pagpipilian. Mayroon. Ang boses na yon ay hindi galing kay Luningning. Galing ito kay Silang na hanggang ngayon ay tahimik lang na nakatayo sa isang sulok. Ngayon, humakbang ito papalapit. Ang presensya nito ay tila isang pader na bakal sa pagitan ni Luningning at Dante. Binitawan ni Dante si Luningning at hinarap si Silang. At sino ka naman para makialam sa usapan ng mag-asawa? Hindi natinag si Silang. Tiningnan niya si Dante mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang insektong nararapat tapakan. Umalis ka na! Utos ni Silang. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matatawaran. Tumawa si Dante. Sino ka para utusan ako sa harap ng asawa ko? Ako ang nagligtas sa kanya. Sagot ni Silang, ang mga mata ay nanlilisik na ngayon. Ako ang nagligtas sa kanya mula sa tulay, kung saan mo siya halos itinulak patungo sa kanyang kamatayan. Natigilan si Dante. Ang pagiging kampante ay napalitan ng inis. Nakita niya ngayon kung sino ang kanyang kaharap. Isang Montelibano, isang kapangyarihang hindi niya kayang basta-basta banggain. Sumama ang tingin ni Dante kay Luningning, isang tinging nangangako ng paghihiganti. Hindi pa tayo tapos, sabi nito sa kanya, bago tumingin pabalik kay Silang. Huwag kang makialam dito, Montelibano. Labas ka dito. Naglakad si Dante patungo sa pinto, ngunit bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at muling lumingon kay Luningning. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Magsisisi ka na kinalaban mo ako. Banta nito, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Papaniwalain ko ang buong syudad na ito na isa kang baliw. At sa pagsara ng pinto, naiwan ang banta sa hangin, isang pangakong sisira sa kung anuman ang natitira pa kay Luningning. Hindi galit ang naramdaman ni Dante habang mabilis niyang tinatahak ang pasilyo ng ospital palayo sa silid ni Luningning. Hindi. Mas malalim pa ito sa galit. Ito ay pagkainis. Pagkainis sa isang piyesang biglang gumalaw nang hindi niya inaasahan sa kanyang perpektong chessboard ng buhay. Si Luningning, ang kanyang asawa na dapat ay sunod-sunuran, ay nagpakita ng pagsalungat. At si Silang Montelibano, isang pangalan na may bigat at kapangyarihan, ay nakialam. Ito ay isang komplikasyon na kailangan niyang ayusin. At si Dante Alcaraz, ang CEO ng Alcaraz Global Holdings,
ay laging may solusyon sa lahat ng problema. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, hindi niya ito pinaandar agad. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-dial ng isang numero. Attorney Robles, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Pumunta ka sa opisina. Ngayon din. Dalhin mo ang buong legal team. Hindi na niya hinintay ang sagot. Pinatay niya ang tawag. Ang sunod niyang tinawagan ay ang pinuno ng kanyang PR department. Velasco, I need a narrative. Isang kwento. Ang asawa ko, si Luningning, ay nagkaroon ng mental breakdown. She's unstable. I need that story out. Now. Pero Sir Dante, walang pero-pero. Gawin mo ang trabaho mo o maghanap ka na ng bagong trabaho. Putol niya. Bago ibaba ang tawag, pinaandar niya ang makina. Ang ugong nito ay kasabay ng umuusbong na plano sa kanyang isipan. Ang problema kay Luningning ay hindi na masosolusyunan sa simpleng pag-uusap. Kailangan itong tapusin sa paraang hindi na siya makakabangon pa. Pagdating niya sa tore ng Alcaraz Global Holdings, ang kanyang opisina sa pinakatuktok ay naghihintay na. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol. Ang mga dingding ay salamin. Nagpapakita ng buong lungsod ng Marahuyo na tila na sa ilalim ng kanyang mga paa. Dito, siya ang hari at walang sino man ang maaring sumuway sa hari. Naabutan niya roon si Attorney Robles, isang matandang abogadong kilala sa pagiging marumi maglaro, at si Miss Velasco, isang babaeng kayang gawing puti ang itim sa mata ng publiko. Umupo si Dante sa kanyang silya sa dulo ng isang mahabang conference table. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Gusto kong malinaw ang lahat. Panimula niya. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Gusto kong makuha ang kustodya ng bata at gusto kong sirain si Luningning Salcedo. Nagkatinginan ng abogado at ang PR head, si Attorney Robles ang unang nagsalita. Sir Dante, ang pagkuha ng kustodya mula sa ina, lalo na sa isang bagong panganak, ay halos imposible sa batas natin. Maliban na lang kung, tanong ni Dante, alam na ang kasunod. Kung mapapatunayan natin na ang ina ay unfit, na hindi niya kayang alagaan ng bata, na siya ay isang panganib sa sarili niya at sa sanggol, paliwanag ng abogado. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Unfit, I like that. Paano natin gagawin yan? Kailangan natin ng ebidensya, sabi ni Attorney Robles. Mga testimonya, medical records, isang history ng emotional instability. Kung walang history, gumawa tayo, sagot ni Dante. Magkano ang kailangan? Maghanap ka ng mga dating kaibigan, mga dating katulong. Bayaran mo sila para magsalita. Maghanap ka ng doktor, isang doktor na kayang gumawa ng medical record na kailangan natin. Tumingin siya kay Velasco. At ikaw naman, kailangan kong makita ang kwentong iyan. Sa lahat ng dyaryo at news channel bukas na bukas din, ang kwento ng isang mapagmahal na asawa na sinisikap iligtas ang kanyang pamilya mula sa isang asawang may problema sa pag-iisip. Ang anggulo, sir, sabi ni Velasco, mabilis na nag-iisip. Ikaw ang biktima dito. Ikaw ang nag-aalala para sa kapakanan ng iyong mag-ina. Ang pagpunta niya sa hotel ay hindi dahil sa selos, kundi isang episode, isang gawa ng isang taong wala sa tamang pag-iisip. Perpekto, sabi ni Dante. Gusto kong magmukha siyang desperada, baliw, at mapanganib. Gusto kong isipin ng lahat ng tao na ang tanging ligtas na lugar para sa anak ko ay sa piling ko. Nagpatuloy ang pagpupulong sa loob ng isang oras. Bawat detalye ay pinlano. Ang mga kasinungalingang ipapakalat, ang mga taong babayaran, ang mga dokumentong gagawin. Para kay Dante, ito ay isang simpleng business transaction lamang. Isang investment para maprotektahan ang kanyang pinakamahalagang asset, ang kanyang reputasyon.
Pagkatapos ng pulong, nagtungo si Dante sa isang pribadong klinika sa isang mamahaling distrito ng siyudad. Ang doktor na kanyang tinungo ay matagal na niyang may utang na loob sa kanya. Dr. Almeda, bati ni Dante. Umuupo sa tapat ng mesa nito na hindi na naghihintay na paanyayahan. Ipinatong niya sa mesa ang isang itim na briefcase. Binuksan niya ito. Sa loob, mga bundle ng tig-1,000 piso. Dante, anong ibig sabihin nito? Tanong ng doktor. Nanlalaki ang mga mata. Kailangan ko ng pabor, sabi ni Dante. Kailangan ko ng medical records para sa asawa ko. Records na magpapakita ng history ng depression, anxiety, paranoia. Lahat ng kailangan para mapatunayan na hindi siya stable. Pero Dante, hindi ko pwedeng gawin yan. Labag yan sa etika. Etika? Putol ni Dante, tumatawa ng mahina. Huwag na tayong maglokohan, Doc. Alam ko kung paano mo nakuha ang lisensya mo pabalik. Alam ko ang nangyari sa Cebu. Isang pirma mo lang, at lahat ng yan ay mananatiling nakabaon sa limot. At itong nasa briefcase, isang maliit na donasyon lang para sa bago mong clinic. Namutla ang doktor. Tiningnan niya ang pera. Pagkatapos ay ang seryosong mukha ni Dante. Alam niyang wala siyang pagpipilian. Sa pag-alis ni Dante sa klinika, dala ang katiyakang nasa kanya na ang lahat, naramdaman niya ang pagiging kontento. Ang lahat ay bumabalik na sa ayos. Ang lahat ay bumabalik na sa kanyang kontrol. Kinagabihan, sa isang exclusive interview sa isang sikat na news anchor, umupo si Dante sa harap ng kamera. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pag-aalala. Hindi ko nais na pag-usapan ang pribadong buhay namin, sabi niya. Ang boses ay tila nababasag. Ngunit bilang isang asawa at bilang isang magiging ama, kailangan kong gawin ang lahat para protektahan ang aking pamilya. Si Luningning, hindi siya masamang tao. May pinagdadaanan lang siya. At narito ako para suportahan siya, gaano man kahirap. Isang perpektong pagganap, isang obra maestra ng panlilinlang, samantala, sa isang high-rise condominium unit kung saan dinala ni Silang si Luningning para sa kanyang kaligtasan, sinubukan ni Luningning na humanap ng kaunting kapayapaan. Binuksan niya ang telebisyon, umaasang makahanap ng isang bagay na makakapag-alis ng kanyang isipan sa mga nangyari. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang breaking news. At sa gitna ng screen, ang kanyang litrato noong araw ng kanilang kasal. Isang masayang larawan na ngayon ay tila isang multo mula sa nakaraan. At sa ilalim nito, isang headline na tila isang hatol ng kamatayan. Mayamang ginang, nagwala sa hotel dahil sa mental instability. Asawa, nananabik para sa kaligtasan ng kanilang mag-ina. Nabitawan ni Luningning ang remote control. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang pinapanood niya ang asawang pinakamamahal niya na nagsisinungaling sa buong mundo. Ipinipinta siya bilang isang baliw. Doon niya napagtanto. Ang digmaan ay nagsimula na. At siya, na walang anumang armas, ang target ng lahat ng bala. Nananatiling nakaupo si Luningning sa malambot na sofa, ngunit ang kanyang katawan ay naninigas na tila yelo. Ang remote control ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumikha ng isang mahinang kalabog sa makapal na karpet. Ito lamang ang tunog na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng maluwag na condominium unit. Patay na ang telebisyon, ngunit ang mga salita, ang mga kasinungalingan, ay malinaw pa ring umuugong sa kanyang pandinig. May pinagdadaanan lang siya. Narito ako para suportahan siya. Ang mukha ni Dante, puno ng pekeng pag-aalala, ay nakatatak sa kanyang isipan. Paano? Paano niya nagagawang ngumiti at magsinungaling nang ganoon sa harap ng milyon-milyong tao? Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ama ng kanyang anak, ay ipininta siya hindi lang bilang isang kaaway, kundi bilang isang baliw. Sa isang iglap,
Kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niya ng isang kakampi, isang kaibigan. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact. Ang kanyang daliri ay huminto sa pangalan ni Katrina, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Ngunit bago pa siya makatawag, isang notifikasyon mula sa social media ang lumitaw sa kanyang screen. Binuksan niya ito. Ito ay isang post mula kay Katrina, isang larawan nilang dalawa noong nakaraang taon. Masaya, nakangiti. Ngunit ang caption, ang tila isang sampal sa kanyang mukha. Praying for my dear friend, Luningning. Mental health is a serious matter. Please be kind and let's not judge what we do not understand. Hoping for your speedy recovery, friend. Parang may pumiga sa puso ni Luningning. Maging si Katrina. Naniwala sa kasinungalingan ni Dante. Hindi man lang siya tinawagan. Hindi man lang nagtanong. Hinusgahan na siya agad. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa niya ang mga komento sa ilalim ng post. Kawawa naman si Sir Dante, napakabait na asawa. Hey, pera-pera lang talaga. Nung hindi na makuha ang gusto, nagwala na. Sana makomit na siya sa mental hospital para sa kapakanan ng bata. Baliw, gold digger! Ang bawat komento ay isang batong ipinupukol sa kanya. Ang mga pangalan ay hindi pamilyar, ngunit ang kanilang puot ay totoo. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Nag-iisa siya. Talagang nag-iisa na siya sa laban na ito. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa screen, ang pangalan ng kanyang ina. Saglit siyang nag-alinlangan, natatakot sa kung ano ang kanyang maririnig. Ngunit sinagot niya ito. Nay, bulong niya. Ning, anak, anong nangyayari? Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pag-aalala at takot. May mga reporter dito sa labas ng bahay. Kumakatok, nagtatanong. Ang mga kapitbahay, nagbubulungan. Sinasabi nilang nababaliw ka raw? Anak, sabihin mo sa akin, hindi totoo yan, di ba? Ang bawat salita ng kanyang ina ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Maging ang kanyang pamilya, nadadamay na sa gulo. Ang kahihiyan. Patawad po. Nay, patawad po. Iyon lang ang tanging lumabas sa kanyang bibig kasabay ng pagbuhos ng kanyang mga luha. Hindi niya kayang magpaliwanag. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Anak, umuwi ka na dito. Aayusin natin to, pakiusap ng kanyang ina. Hindi po pwede, Nay. Mas lalo lang po silang guguluhin dyan. Pakiusapi, wag po kayong lalabas. Wag niyo po silang kakausapin. Sabi niya, bago ibaba ang tawag. Ibinato niya ang telepono sa kabilang dulo ng sofa. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon umiyak ng umiyak. Isang iyak na walang tunog. Isang iyak na galing sa kaibuturan ng isang kaluluwang pagod na. Tapos na. Talo na siya. Paano siya lalaban sa isang taong kayang kontrolin ang mundo sa isang pitik lang ng daliri? Paano siya lalaban kung ang lahat ay naniwala na sa kasinungalingan? Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Silang sa silid. Narinig lang niya ang mahinang paglapag ng isang bagay sa mesang nasa kanyang harapan. Nang iangat niya ang kanyang namumugtong mga mata, nakita niya ito. Isang baso ng maligamgam na gatas. Nakatayo si Silang sa hindi kalayuan. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Ang mukha nito ay seryoso pa rin. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na kasing lamig ng dati. May awa sa mga iyon. Pag-unawa, hindi ito nagsalita ng mga salitang tulad ng magiging maayos din ang lahat o huwag kang mag-alala. Alam nitong mga kasinungalingan lang ang mga iyon sa ngayon. Sa halip tinitigan niya si Luningning ng diretso sa mata. Labanan mo siya, sabi ni Silang. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Umiling si Luningning. Ang mga luha ay muling dumaloy. Paano ako lalaban? Napanood mo ba?
Narinig mo ba? Para sa lahat, ako na ang kontrabida. Ako na ang baliw. Hindi sumagot si Silang. Sa halip, lumapit ito ng isang hakbang. Itinuro nito ang kanyang tiyan. Huwag para sa kanya. Sabi ni Silang, tumutukoy kay Dante. Huwag na rin para sa sarili mo kung pagod ka na. Lumaban ka para sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Luningning. Ang kanyang anak, ang munting buhay na walang kamuwang-muwang sa kasamaang nangyayari sa labas. Ang kanyang anak na gusto ni Danteng kunin at ilayo sa kanya. Biglang nag-apoy ang isang bagay sa loob niya, isang munting baga sa gitna ng malamig na abo ng kanyang kawalan ng pag-asa. Galit, determinasyon, ang instinct ng isang ina na protektahan ang kanyang supling. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, inabot niya ang baso ng gatas at uminom. Anong gagawin ko? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig pa rin, ngunit meron ng bahid ng determinasyon. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa gilid ng labi ni Silang. Unang hakbang, kumuha ng pinakamagaling na abogado. Na nagawa ko na? May kumatok sa pinto. Pumasok ang isang babaeng nasa edad 40. Matalino ang tindig at may dalang itim na briefcase. Luningning Salcedo. Ako si Attorney Amanda de Leon. Pagpapakilala ng babae, inilahad ang kanyang kamay. Kinuha ako ni Mr. Montelibano para maging abogado mo. Nagkaroon ng kaunting pag-asa sa dibdib ni Luningning, ngunit ang pag-asang iyon ay agad ding naglaho sa sunod na sinabi ng abogada. May dala akong masamang balita. Sabi ni Atty. Navarro de Leon, ang kanyang mukha ay seryoso. Nakatanggap kami ng kopya ng petisyon na isinampa ng kampo ni Mr. Alcaraz. Humihiling sila ng sole custody para sa bata at para suportahan ang kanilang hiling. Huminga ng malalim ang abogada. Nagsumite sila ng mga medical records mo bilang ebidensya. Base sa mga dokumentong ito, inaprubahan na ng korte ang kanilang mosyon para sa isang mandatory psychiatric evaluation. Naramdaman ni Luningning na tila hinigop ang lahat ng hangin mula sa silid, ang pinakamasama niyang kinatatakutan. Anong ibig sabihin niya nagtakababihin yan? Halos pabulong niyang tanong. Tumingin si Attorney De Leon sa kanya ng may awa. Ibig sabihin, susuriin ka ng isang doktor na pinili ng korte para alamin kung fit ka ngang maging isang ina. At gagamitin nila ang resulta nito laban sa'yo sa korte. Malayo sa ingay ng lungsod ng Marahuyo, sa isang pribadong sementeryo na natatanaw ang karagatan, tahimik na nakatayo si Silang Montelibano. Ang hangin ay sariwa. Dala ang amoy ng damo at alat ng dagat. Walang ibang maririnig, kundi ang lagaslas ng mga dahon at ang alon na humahampas sa dalampasigan sa di kalayuan. Sa kanyang harapan, isang puntod na gawa sa puting marmol ang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Simple lang ang nakaukit dito. Liwayway Montelibano. Minamahal na kapatid at anak. Isang bukang liwayway na masyadong maagang nagpaalam. Kumuha siya ng isang malinis na puting panyo mula sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ang lapida. Inaalis ang mga alikabok at mga nalaglag na dahon. Ito ay isang ritual na ginagawa niya buwan-buwan. Isang paraan upang alalahanin. Isang paraan upang hindi makalimot. Habang nakatingin siya sa pangalan ng kanyang nakababatang kapatid, ang imahe ni Luningning ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga mata nitong puno ng sakit at kawalan ng pag-asa sa silid ng ospital. Ang takot nito nang harapin ni Dante. Parehong-pareho. Hindi inuulit ng kasaysayan ng sarili nito. Isip ni Silang. Naghahanap lang ito ng mga bagong biktima. At sa pagkakataong ito, ang biktima ay may daladalang inosenteng buhay sa kanyang sinapupunan. 5 taon na ang nakalipas. Si Liwayway ay 20 taong gulang pa lamang noon. Puno ng buhay, ng tawa,
at ng mga pangarap. Ang kanyang pangalan ay perpekto para sa kanya. Isang bukang liwayway. Ang liwanag ng kanilang pamilya. Naalala pa ni Silang ang gabing iyon. Isang malakas na bagyo ang humahagupit sa labas. Ngunit ang bagyo sa loob ng kanilang mansyon ay higit na mas malakas. Natagpuan niya si Liwayway sa silid nito, umiiyak, basag ang puso. Kuya! Hikbi nito noon, ang maganda nitong mukha ay nababalot ng luha. Iniwan niya ako. Itinapon na parang basura. Ang tinutukoy nito ay isang anak ng isang makapangyarihang politiko. Isang lalaking nagpakita ng mundo kay Liwayway. Ngunit sa huli ay kinuha rin ang lahat. Nabuntis ang kanyang kapatid. At nang malaman ito ng lalaki, bigla na lang itong naglaho. Pinalabas pa nitong si Liwayway ang may kasalanan. Isang babaeng malandi na ginamit lamang ang pangalan ng kanilang pamilya para umakyat sa buhay. Ang mga kasinungalingan ay kumalat na parang apoy. Ang kanyang kapatid, na dati hinahangaan, ay naging tampulan ng tsismis. Noon, si Silang ay bata pa. Mainit ang ulo, ngunit kulang pa sa kapangyarihang hawak niya ngayon. Sinubukan niya ang lahat. Nag-alok siya ng pera. Nagbanta siyang gagamit ng abogado. Kuya, hindi mo naiintindihan, sabi ni Liwayway sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi ang pangalan ko ang sinira niya, hindi ang pera. Ang sinira niya ay ako, dito sa loob. Itinuro nito ang kanyang puso. Makalipas ang isang linggo, natagpuan nila si Liwayway sa kanyang silid. Tahimik, walang buhay. Pinili nito ang sarili niyang katahimikan kaysa harapin ang isang mundong puno ng panghuhusga. Iyon ang araw na namatay din ang isang parte ni Silang Montelibano. Ipinangako niya sa sarili, sa puntod ng kanyang kapatid, na hinding-hindi na muli. Hinding-hindi na niya hahayaang may isa na namang makapangyarihang duwag ang sisira sa isang inosenteng buhay habang siya ay nanonood lang. Kaya nang makita niya si Luningning sa tulay na yon, isang babaeng nasa bingit ng kawalan, dala ang isang buhay sa kanyang sinapupunan, biktima ng isang lalaking tulad ni Dante Alcaraz, alam niyang hindi ito isang pagkakataon. Ito ay isang pagkakataon para itama ang nakaraan. Inilabas niya ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang isang litratong palihim na kinunan ng kanyang assistant kay Luningning habang natutulog ito sa ospital. Kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang pagod at sakit. Ngunit meron ding katatagan. Itinikom niya ang kanyang kamao. Ang sakit para kay Liwayway ay naging galit. At ang galit na yon, sa paglipas ng mga taon, ay naging isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi na muli, Liwayway, sabi niya sa kanyang isipan. Sa pagkakataong ito, ako ang babasag sa kanila. Naglakad siya pabalik sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang pangako. Pag-upo niya sa loob, bago pa niya mapaandar ang makina, tumunog ang kanyang telepono, ang kanyang personal assistant, si Marco. Sir, sabi ni Marco sa kabilang linya. Ang boses ay may halong pag-apura. Anong balita? Tanong ni Silang. Sir, pinaiimbestigahan ko po yung babae ni Dante Alcaraz, yung witness sana natin. Anong tungkol sa kanya? Nag-alinlangan sandali si Marco. Sir, nawawala siya. Ang pangalan niya ay Celine Flores, isang modelo. Ayon sa pamilya, hindi na nila ito makontak mula pa kahapon. Ang kanyang apartment, blanko, walang gamit, para siyang bulang naglaho. Natahimik si Silang. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa manibela. Isang pangunahing testigo, ang tanging taong makakapagpatunay sa panloloko ni Dante, nawawala. Hindi ito isang pagkakataon. Alam niya iyon. Si Dante ay hindi lang isang manloloko. Isa itong taong kayang magtanggal ng problema sa kanyang daan ng permanente. Ang kaso ni Luningning ay biglang naging mas madilim, mas komplikado, mas mapanganib.
Ngayon, isip ni Silang habang tinitingnan ang daan sa kanyang harapan, hindi na lang ito laban para sa isang bata. Nagsisimula na itong maging isang imbestigasyon sa isang krimen. Ang mga araw ay lumipas na, tila isang mahabang malabong panaginip para kay Luningning. Ginugol niya ang mga ito sa loob ng condominium unit na inayos ni Silang para sa kanya. Ang lugar ay isang ginintuang hawla. Ligtas siya mula sa mga mapanuring mata ng mundo sa labas. Ngunit bilanggo naman siya ng sarili niyang mga takot at pag-aalala. Gabi-gabi, binabangungot siya. Mga bangungot kung saan kinukuha ni Dante ang kanyang anak habang siya ay sumisigaw ngunit walang boses na lumalabas. Stress, sabi ni Atrino de Leon sa kanya sa telepono. Gagamitin nila yan laban sa'yo. Luningning, kailangan mong maging kalmado, lalo na sa araw ng psychiatric evaluation mo. Ngunit paano siya magiging kalmado? Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan sa labas, naramdaman niya ito. Isang matinding paninikip sa kanyang tiyan. Hindi ito ang karaniwang pagsipa ng sanggol. Ito ay sakit. Isang matalas na kirot na pabalik-balik at sa bawat pagbalik ay tila lalong tumitindi. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Sinubukan niyang tumayo para kumuha ng tubig, ngunit isa na namang bugso ng sakit ang dumating, mas malakas kaysa sa nauna, at napaluhod siya sa sahig. Titulong. Ungol niya, ngunit walang sino man ang nakarinig. Nanginig ang kanyang kamay habang inaabot ang teleponong nasa ibabaw ng maliit na mesa. Nag-iisa lang ang numero sa kanyang speed dial na inilagay ni Silang para sa mga emergency. Pinindot niya ito, 2 ring lang, at may sumagot, Luningning. Ang boses ni Silang, alerto at malinaw. Sa Silang. Hirap niyang sabi, bawat salita ay isang pakikipaglaban. Ang sakit, ang tiyan ko. Katahimikan sa kabilang linya, ngunit isang katahimikang puno ng mabilis na pagkilos. Huwag kang gagalaw. Manatili ka dyan. Papunta na ako. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nanatiling nakaluhod sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang alam niya lang ay ang sunod-sunod na sakit na tila pumupunit sa kanyang katawan. At pagkatapos, ang pagbukas ng pinto. Nakita niya ang anino ni Silang, mabilis na lumapit. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalalang hindi pa niya kailanman nakita rito. Iyon na ang huli niyang natandaan bago nilamon ng dilim ang kanyang paningin. Ang kanyang panaginip ay isang collage ng mga pira-pirasong alaala. Ulan. Malakas na ulan, humahampas sa salamin ng isang sasakyan. Galit. Ang mga salita ni Dante noon, bago pa ang lahat ng ito. Isang pag-aaway na hindi niya na matandaan ang dahilan, ngunit natatandaan niya ang sakit. Luha. Ang pagmamaneho niya palayo. Ang mga mata ay malabo dahil sa pag-iyak. Biglang, isang nakakasilaw na ilaw. Ang tunog ng nababasag na salamin at ang pag-ikot ng mundo. Kadiliman. Pagkatapos, isang pakiramdam. Ang pakiramdam na binuhat siya ng malalakas na braso mula sa pagkawasak. Dinala siya palayo sa lamig ng ulan. Ang sumunod na imahe ay apoy. Isang apoy sa loob ng isang fireplace. Nagbibigay init. Nagbibigay liwanag. Nakahiga siya sa isang sofa, isang malambot na kumot ang bumabalot sa kanya. May isang anino ng isang lalaki na gumagalaw sa silid. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit nararamdaman niya ang presensya nito. Isang presensyang nagbibigay ng kapanatagan. Sino ka? Narinig niya ang sarili niyang bumubulong sa panaginip. Ang lalaki ay lumapit. Inilapat nito ang isang basang bimpo sa kanyang noo, kung saan mayroon siyang maliit na sugat. Ang pagdampi nito ay magaan at maingat. Magpahinga ka lang, sabi ng isang boses. Isang boses na malalim at pamilyar, ngunit hindi niya mailagay kung saan narinig. Naaamoy niya ang isang bagay. Ang amoy ng basang lupa
ng nasusunog na kahoy na panggatong at isang bagay pa. Isang amoy na tila mamahaling pabango, isang amoy ng sandalwood at pine trees, punong-pino. Sa panaginip, sa gitna ng pagkahilo at sakit, may isang sandali ng kapayapaan. Isang sandali kung saan naramdaman niyang ligtas siya. Sa piling ng isang estranghero, sa isang bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng kawalan. At sa isang sandali ng kahinaan, ng pangungulila sa kalinga, hinayaan niya ang sarili niyang sumandal sa init na yon. Isang malabong alaala ng pag-uusap, ng pag-iyak, ng isang yakap na hindi niya hiniling ngunit kailangan pala niya. Dahan-dahan, nagising si Luningning. Muli, sa amoy ng ospital. Ngunit ngayon, ang sakit sa kanyang tiyan ay humupa na, napalitan ng isang bahagyang pamimigat. Ang una niyang ginawa ay ang hawakan ang kanyang sinapupunan. Naramdaman niya ang pamilyar na paggalaw at isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanya. Mabutit gising ka na. Ang boses na yon, ang boses mula sa kanyang panaginip. Ibinukas niya ang kanyang mga mata. Nakaupo sa silyang katabi ng kanyang kama, si Silang Montelibano. Nakasandal ito. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang suot nitong suit ay bahagyang gusot na tila nagmamadali ito kanina. Anong nangyari? Tanong ni Luningning. Ang lalamunan ay tuyo. Dinala kita dito. Sabi ng doktor. Premature contractions daw. Dahil sa matinding stress. Paliwanag ni Silang, ang boses ay kalmado. Binigyan kanila ng gamot para pigilan ang panganganak. Kailangan mong manatili dito para ma-monitor. Tumango si Luningning. Sinusubukang iproseso ang lahat. Tiningnan niya si Silang. Ang lalaking ito na laging dumarating sa tuwing siya'y nasa bingit ng panganib. Isang estrangherong higit pa sa pamilya ang ginagawang tulong para sa kanya. Salamat, sabi niya. Ang mga salita ay taos-puso. Salamat ulit, Silang. Hindi sumagot si Silang, ngunit tumango ito bilang pagkilala. Habang nakatingin si Luningning sa kanya, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang bagay na pamilyar. Ang amoy. Ang banayad na amoy na nagmumula kay Silang. Isang mamahaling pabango na may halong sandalwood at punong-pino. Parehong-pareho. Ang amoy sa kanyang panaginip. Napakunot ang kanyang noo. Ang mga pira-pirasong imahe mula sa kanyang isipan ay nagsimulang magkaroon ng kaunting linaw. Ang malakas na braso na bumuhat sa kanya. Ang init ng apoy sa fireplace. Ang boses na nagsabing, magpahinga ka lang. Tinitigan niya si Silang hindi na bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang palaisipan. Nagkita na ba tayo dati? Bigla niyang naitanong. Ang mga salita ay lumabas bago pa niya mapigilan. Bago pa ang gabi sa tulay, nakita niya ang bahagyang paninigas ng panga ni Silang, isang halos hindi mapansing pagbabago sa kalmado nitong ekspresyon. Tumingin ito sa kanya, at sa isang saglit ang lamig sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na tila itinatago. Hindi, sagot nito. Ang boses ay patag. Sa tulay lang kita unang nakita. Mayroong kasinungalingan sa mga salitang yon. Naramdaman ni Luningning. Ngunit bakit? Bakit ito magsisinungaling tungkol sa isang bagay na ganoon? Ang kanyang isip ay naglakbay pabalik. Isang gabi ng unos. Maraming taon na ang nakalipas. Bago pa sila ikasal ni Dante, nag-away sila ng malala. Umalis siya, nagmaneho sa gitna ng ulan. Umiiyak, naaksidente siya. At pagkatapos, blanco. Ang tanging natatandaan niya ay nagising siya sa ospital kinabukasan na may ilang galos at isang malaking bukol sa ulo. Sabi ng doktor, swerte siyang may isang mabuting Samaritano na nagdala sa kanya doon at umalis din agad.
Hindi na niya nalaman kung sino. Maari kaya napailing siya. Imposible. Isang malaking pagkakataon. Isang panaginip lang na nilikha ng kanyang isipang pagod. Ngunit habang tinititigan niya si Silang na ngayon ay nakatingin na sa labas ng bintana, hindi niya maalis ang pakiramdam. Ang pakiramdam na ang lalaking ito, ang estrangherong ito, ay konektado sa kanya sa isang paraang hindi niya pa naiintindihan. Humihingal siyang napabangon. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Si Silang, na napansin ang kanyang biglaang pagkabalisa, ay mabilis na lumapit. Anong problema? Tatawag ako ng nurse. Umiling si Luningning. Ang mga mata niya ay nakatutok sa mukha ni Silang. Ang amoy mo, timbulong niya, halos sa sarili lang. Ang amoy ng punong pino. Nakita niya ito. Ang pagkislot sa mga mata ni Silang. Ang kumpirmasyon, umaga. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malaking bintanang salamin ng penthouse ni Dante, nagbibigay liwanag sa isang silid na puno ng sining at karangyaan. Nakaupo siya sa kanyang leather armchair, suot ang isang mamahaling silk robe at humihigop ng mainit na kape mula sa isang porselanang tasa. Sa kanyang kandungan, isang tablet ang nagpapakita ng pinakasariwang balita. Kalmado niyang iniscroll ang screen, nilalagpasan ng mga balita tungkol sa stock market at politika. Huminto siya sa isang headline mula sa local news section. Modelong si Celine Flores, natagpuang patay sa paanan ng kanyang condominium building, hinihinalang nagpakamatay. Tinitigan ni Dante ang litrato ni Celine na nakangiti. Isang litratong kuha noong kasagsagan ng katanyagan nito. Isang magandang mukha na ngayon ay wala ng buhay. Nagbasa siya ng ilang linya. Walang foul play na nakita. Isang suicide note na nakasulat sa computer ang natagpuan. Ang kaso, ayon sa pulisya, ay halos sarado na. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dante. Hindi ito ngiti ng kalungkutan, kundi ng kasiyahan. Kasiyahan ng isang problemang nasolusyonan. Inilapag niya ang tablet sa mesang katabi niya. Ang problema kay Celine ay nagsimula nung isang linggo. Pagkatapos ng eskandalo sa hotel, tinawagan siya nito. Dante, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Celine sa kabilang linya, ang boses ay hindi na malambing, kundi matigas at puno ng pagkalkula. Alam kong sisirain mo si Luningning. At alam kong kailangan mo akong manahimik. Anong kailangan mo, Celine? Malamig na tanong ni Dante noon. 10 milyon, sagot nito. At hindi lang yan. May kopya ako ng mga dokumento mula sa laptop mo. Ang mga transaksyon sa Cayman Islands, sapat na para mabulok ka sa kulungan. Ituring mo na lang itong retirement fee ko. Isang hangal na pagkakamali. Akala ni Celine, kaya niya itong hawakan sa leeg. Akala niya, pareho lang sila ng antas ng laro. Ngunit si Dante ay naglalaro ng ibang klase ng chess. Sige, sagot ni Dante sa telepono. Ang boses ay kalmado at tila sumasang-ayon. Magkita tayo bukas. Aayusin natin to. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag na yon, isang numero lang ang kanyang tinawagan. Ang numero ng kanyang pinakatapat at pinaka-ruthless na tauhan. May kailangan kang tapusin, sabi ni Dante, walang emosyon. Isang kalat na kailangang linisin, siguraduhin mong magmumukha itong aksidente. O mas maganda, isang personal na trahedya. Ngayon, ang kalat ay nalinis na. Ang suicide note, ang apartment na walang bakas ng kahit anong gulo. Lahat ay perpekto. Isang obra maestra ng panlilinlang. Naramdaman ni Dante ang pagiging kampante, ang pakiramdam ng isang Diyos na kayang kontrolin ang tadhana ng mga mortal. Tumayo siya at lumapit sa isang estante kung saan nakapatong ang isang naka-frame na litrato. Hindi ito litrato niya o ng kanyang pamilya. Ito ang pinakahuling ultrasound image ng kanyang anak. Hinaplos niya ang salamin. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumuhit
sa malabong hugis ng sanggol sa loob. Hindi pagmamahal ng isang ama ang nasa kanyang mga mata, kundi pag-aari. Ito ang kanyang legacy, ang tagapagmana ng Imperyong Alcarazamo. Walang sino man, hindi si Luningning, hindi si Silang Montelibano, at lalong hindi ang isang hamak na modelo, ang hahadlang sa kanya. Ngumiti siya, isang nanangiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Isang nanangiting nakakakilabot. Lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol, isip niya. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang umaandar na itim na sasakyan, tahimik na nakatingin si Silang Montelibano sa labas ng bintana. Ang kanyang isip ay malayo, abala sa pag-iisip kung paano lalabanan ang isang kasong tila wala ng pag-asang manalo. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang encrypted line. Ang kanyang pribadong investigador, isang dating military intelligence officer. "Sir," sabi ng lalaki sa kabilang linya. "Anong nakuha mo?" tanong ni Silang. "Nasa crime scene ako ng apartment ni Celine Flores. Nagpanggap akong media. Kinausap ko ang ilang pulis." "Anong sabi nila? Suicide?" "Oo, yun ang opisyal na linya. Pero sir," nag-alinlangan ng investigador. "May hindi tama." Natuwid ng upo si Silang. "Anong ibig mong sabihin?" "Masyadong malinis, sir. Para sa isang taong tumalon mula sa ika-20 palapag dahil sa depresyon, ang apartment niya ay parang inabandona. Walang personal na gamit, walang sentimental na bagay. At isa pa." "Ano yun?" mading tanong ni Silang. "Ang pamilya niya. Sinabing may isa siyang kwintas na hindi niya kailanman hinuhubad. Isang lakit na bigay ng yumaon niyang ina. Tiningnan ko ang crime scene photos, sir. Wala sa leeg niya ang kwintas at wala rin ito sa loob ng apartment. May isang bagay na nawawala." Natahimik si Silang, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na nag-uugnay ng mga detalye. Isang testigong naglaho, isang suicide na masyadong malinis, isang nawawalang bagay na may sentimental na halaga. Hindi ito pagpapakamatay, ito ay pagpapatahimik. "Dante," isip ni Silang, ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa galit. "Hindi ka lang manloloko, isa kang mamamatay tao." Ang laban ay biglang nagbago. Hindi na ito tungkol sa kustodiya. Ito ay tungkol na sa hustisya. Ang pagdating ni Luningning sa City Hall ay isang sirko. Ang mga nakakasilaw na flash ng kamera ay tila maliliit na kidlat na tumatama sa kanyang mga mata. Ang sigawan ng mga reporter ay isang ingay na nakakabingi. Ang kanilang mga tanong ay matutulis na patalim na humihiwa sa kanyang pagkatao. "Mrs. Alcaraz, totoo po bang sinubukan niyong magpakamatay? Totoo po bang may problema kayo sa pag-iisip? Ano po ang masasabi niyo sa sinabi ni Sir Dante na ginagawa niya ang lahat para sa inyo?" Naramdaman niyang tila isang hayop siya sa sirko, ipinaparada para pagtawanan ng lahat. Mahigpit ang kanyang kapit sa braso ni Attorney De Leon sa isang panig at sa kabilang panig, naroon si Silang. Ang katawan nito ay isang pader sa pagitan niya at ng magulong mundo. "Huwag kang tumingin sa kanila," bulong ni Silang. Ang boses ay matatag sa gitna ng kaguluhan. "Tumingin ka sa akin o tumingin ka sa dinaraanan mo. Huwag sa kanila." Tumango siya, ipinokos ang kanyang paningin sa malaking pinto ng korte sa unahan. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban. Sa loob ng silid hukuman, ang hangin ay malamig at mabigat. Ang matataas na kisame at madilim na kahoy na pader ay tila nagpapaliit sa kanya. At sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Dante. Perpekto ang suot nitong suit. Kalmado ang ekspresyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi galit ang nakita niya rito, kundi awa.
Isang pekeng awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Katabi nito si Attorney Robles. Ang muka ay parang isang bulldog na handa ng mangagat. Nagsimula ang pagdinig at sa isang iglap, naramdaman ni Luningning na siya ay nasa gitna ng isang bagyo na wala siyang kalaban-laban. Unang nagsalita si Attorney Robles. Ang bawat salita nito ay puno ng kumpiyansa. Bawat galaw ay kalkulado. Your Honor, panimula nito. Nandito kami ngayon, hindi para manira, kundi para magligtas, upang iligtas ang isang hindi pa naisisilang na sanggol. Mula sa isang ina na, sa kasamaang palad, ay isang panganib sa kanyang sarili. Ipinresinta nito ang mga pekeng medical records na ginawa ni Dr. Almeda. Binasa nito ng malakas ang mga diagnosis. Clinical depression with paranoid tendencies. History of self-harm. Naramdaman ni Luningning na tila hinigop ang lahat ng hangin mula sa kanyang baga. Paano? Kailan? Gusto niyang sumigaw na lahat ng yon ay kasinungalingan. Ngunit nanatili siyang nakaupo. Ang mga kamay ay nanlalamig habang nakakuyom sa kanyang kandungan. Sunod na ipinatawag ang mga testigo. Isang dating kasambahay na binayaran para magsinungaling na nakita siyang umiiyak at nagsasalita mag-isa. Isang gwardiya sa kanilang village na nagsabing madalas siyang makitang naglalakad sa gabi na tila wala sa sarili. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang tawagin ang susunod na testigo. Calling Katrina Reyes to the stand. Si Katrina, ang matalik niyang kaibigan, ang ninang sana ng kanyang anak. Naglakad ito patungo sa witness stand, hindi man lang tumitingin sa kanyang direksyon. Miss Reyes, tanong ni Attorney Robles, bilang matalik na kaibigan ni Mrs. Alcaraz, ano ang masasabi niyo sa kanyang mental state nitong mga nakaraang buwan? Huminga ng malalim si Katrina. Lagi siyang malungkot. Nag-aalala ako para sa kanya. Madalas siyang nag-iisa. May mga pagkakataong nakikita ko siyang may mga galos. Sinasabi niyang nadapa lang siya pero sa tingin ko, sinasaktan niya ang sarili niya. Isang punyal. Iyon ang naramdaman ni Luningning. Isang punyal na direktang itinarak sa kanyang likod ng taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Sumasalungat si Attorney De Leon sa bawat paratang. Objection, Your Honor. Hearsay. Objection. Leading the witness. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang sagot ng hukom ay kaay. Objection overruled. Ang mundo ni Luningning ay unti-unting gumuho sa loob ng 4 na sulok ng silid hukumang iyon. Ang kanyang buong buhay ay binabaluktot, ang kanyang pagkatao ay dinudungisan, at siya ay walang magawa kundi panoorin ito. At para sa huling dagok, muling tumayo si Attorney Robles. Your Honor, ang pinakamatibay na ebidensya ng instability ng aking kliyente ay ang insidente sa tulay. Isang babaeng nagdadalang tao na sa gitna ng gabi ay sinubukang tapusin hindi lang ang sarili niyang buhay, kundi pati na rin ang buhay ng inosenteng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ito ba ang ina na pagkakatiwalaan natin ng isang bata? Hiya. Iyon ang naramdaman ni Luningning. Isang matinding kahihiyan ang bumalot sa kanya. Ang sandali ng kanyang pinakamatinding kahinaan ay ginagamit na ngayong armas para tuluyan siyang durugin. Naramdaman niya ang paghawak ni Silang sa kanyang balikat. Isang marahan, ngunit matatag na pagdampi. Ngunit kahit ang suportang iyon ay hindi sapat para alisin ang sakit. Pagkatapos ng ilang oras na tila isang walang katapusang bangungot, nagsalita ang hukom. Pagkatapos marinig ang mga paunang testimonya at suriin ang mga ebidensyang ipinresinta, ang korte ay kailangang magdesisyon para sa kapakanan ng bata. Sabi ng hukom, ang boses ay walang emosyon. Habang hinihintay ang resulta ng mandatory psychiatric evaluation at ang pinal na hatol, huminga ng malalim ang hukom at ang mga sumunod na salita nito ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Luningning. Ang pansamantalang kustodya ng bata
Sa oras na ito ay maipanganak, ay ipinagkakaloob sa ama si Mr. Dante Alcaraz. Nawala ang lahat ng tunog. Ang tanging naririnig na lang ni Luningning ay ang dagundong ng sarili niyang dibdib. Nakita niya ang pagngiti ni Dante sa kabilang panig ng silid, isang ninangiting tagumpay. Isang ninanasasangiti na nagsasabing, "Panalo ako, talo ka." Hindi. Bulong niya, isang salitang walang tunog, puno ng sakit. Talo na siya. Ang kanyang anak, kukunin sa kanya. Ang biyahe pabalik mula sa korte ay isang paglalakbay sa gitna ng katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan ng media kanina. Nakaupo si Luningning sa likod ng marangyang sasakyan ni Silang. Ang kanyang tingin ay blangko, nakatuon sa mga patak ng ulan na muling nagsisimulang dumampi sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan na, parang mga makukulay na guhit lamang. Walang kahulugan, walang buhay. Sa kanyang tabi, nananatiling tahimik si Silang. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga hita. Sa unahan, si Attorney De Leon ay sumusubok magsalita. "Luningning, hindi pa ito tapos," sabi ng abogada. Ang boses ay pilit na pinatatatag. "Pansamantala lang ang desisyon. May psychiatric evaluation pa. Lalaban pa tayo." Hindi lumingon si Luningning. Hindi siya kumibo. Para saan pa ang mga salitang yon? Ang pag-asa ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Narinig niya ang hatol. Nakita niya ang nangiti ni Dante. Iyon na ang katotohanan. Pagdating nila sa condominium, bumaba siya ng sasakyan na tila isang kaluluwang walang katawan. Nagpasalamat siya kay Attorney De Leon sa isang halos hindi marinig na bulong. Naglakad siya papasok sa lobby. Bawat hakbang ay tila may bigat ng 1,000 libra. Sumunod sa kanya si Silang. Ang presensya nito sa kanyang likuran ay isang aninong hindi niya magawang linggunin. Sa loob ng unit, ang karangyaan ng lugar na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad ay tila isa na ngayong pangungutya. Ang malalawak na bintana na nagpapakita ng buong syudad ay tila isang paalala na ang buong mundo ay nakatingin sa kanyang pagkatalo. Hinubad niya ang kanyang sapatos at naupo sa sahig sa gitna ng malawak na sala. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at ipinatong ang kanyang noo sa mga ito. At doon, sa katahimikan, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang dumaloy. Walang tunog. Tahimik lang na agos. Lumapit si Silang. Hindi ito nagsalita. Kumuha lang ito ng isang baso ng tubig at maingat na inilapag sa sahig sa tabi niya. Ang simpleng gesto ng kabaitan na yon ang siyang tuluyang bumasag sa kanyang pagpipigil. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang emosyong hindi galit, kundi purong sakit. "Sana," simula niya, ang boses ay basag at puno ng pait. "Sana hinayaan mo na lang ako sa tulay na yon." Natigilan si Silang, ang kanyang kamay na aabutin. Sana ang balikat ni Luningning ay nanatili sa hangin. Lahat ng ito, itinuro ni Luningning ang paligid, ang karangyaan, ang lahat. Ang abogadong ito, ang pag-asang sinasabi mo, para saan? Pinalala mo lang ang lahat. Tumayo siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng kanyang emosyon. Kung hinayaan mo lang sana ako, kung sumuko na lang sana ako noon, marahil hindi na ganito kasakit. Binigyan mo ako ng pag-asa, Silang. Ipinakita mo sa akin na kaya kong lumaban. Pero para saan? Para lang mapanood kong durugin ako ni Dante sa harap ng buong mundo. Para marinig ko mula sa matalik kong kaibigan na sinasaktan ko ang sarili ko. Para ipamukha sa akin ng korte na isa akong baliw na hindi karapat-dapat sa sarili kong anak.
Ang bawat tanong ay isang dagok, hindi lang para kay Silang, kundi para sa sarili niya. Wala kang alam sa sakit na nararamdaman ko. Sigaw niya, umalis ka na! Umalis ka na! Itinulak niya si Silang palayo. Iwanan mo na ako. Gaya ng ginawa ng lahat. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umalis ka. Hindi gumalaw si Silang. Tinanggap niya ang bawat tulak, ang bawat salitang masasakit. Ang mukha nito ay isang maskara ng bato. Ngunit ang mga mata nito ay hindi maitago ang sakit. Isang sakit na tila pamilyar, na tila naramdaman na niya dati. Hindi ako aalis na papit, sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit buo. Sinabi kong umalis ka, sigaw ni Luningning. Ang boses ay tuluyan nang nabasag sa isang hikbi. Please, iwanan mo na ako. Sa huling pagkakataon, itinulak niya ito ng buong lakas. Sa pagkakataong ito, umatras si Silang. Naglakad ito patungo sa pinto, hindi dahil sa pagsuko, kundi para bigyan siya ng espasyo. Narinig ni Luningning ang pagbukas at pagsara ng pinto. Tahimik. Sa wakas, nag-iisa na siya. Iyon ang gusto niya, hindi ba? Ang maiwang mag-isa. Ngunit ang katahimikan ngayon ay mas nakakabingi pa. Ang pag-iisa ay mas malamig pa kaysa dati. Napahiga siya sa sahig. Ang katawan ay nakabaluktot na parang isang sanggol. Wala na. Wala nang pag-asa. Wala nang kakampi. Wala nang lakas. Talo na siya. Ang kanyang munting anghel, ang tanging dahilan ng kanyang paglaban, ay kukunin din sa kanya. Patawarin mo ako, anak, sabi niya sa kanyang isipan. Ang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Hindi kinaya ni nanay. Natalo si nanay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang sarili na lamunin ang kadiliman at kawalan. Ngunit sa gitna ng emosyonal na pagkawasak na yon, isang bagong sensasyon ang kanyang naramdaman. Isang bagay na pisikal. Isang mahinang kirot sa kanyang likuran na gumapang papunta sa kanyang tiyan. Ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay dahil lang sa stress. Ngunit dumating itong muli. Mas malakas, mas matalas. Kasabay nito ang biglaang paninigas ng kanyang tiyan. Napahawak siya dito. Ang kanyang paghinga ay biglang naantala. At muli, mas malakas pa. Isang matinding sakit ang bumalot sa kanya. Isang sakit na hindi na emosyonal. Napasigaw siya, isang maikling, pigil na sigaw. Sa labas ng pinto, nakatayo pa rin si Silang, nakasandal sa pader. Nang marinig niya ang sigaw na yon, ang kanyang katawan ay agad na naging alerto. Alam niyang hindi iyon sigaw ng kalungkutan. Iyon ay sigaw ng sakit. Bigla, naramdaman ni Luningning ang isang bagay na mainit na dumaloy sa kanyang mga binti. Tiningnan niya ang sahig. Basa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at pagkabigla. Sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali, sa gitna ng kanyang tuluyang pagsuko, ang kanyang katawan ay may ibang plano. Ang kanyang anak. Paparating na ito. Ang mga sumunod na sandali ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para kay Luningning. Ang biglaang pagbukas ng pinto, ang mukha ni Silang na puno ng pag-aalala, ang pagtawag nito sa ambulansya, ang mabilis na pagdating ng mga paramedic, ang pakiramdam na binuhat siya, at ang walang katapusang sakit sa bawat paghilab ng kanyang tiyan. Sa loob ng delivery room, ang mundo niya ay lumiit sa 4 na sulok ng puting silid na yon. Ang mga sigaw ng doktor at nurse ay tila nanggagaling sa malayo. Ang tanging totoo ay ang sakit at ang kanyang determinasyon. Ang determinasyong mabuhay, ang determinasyong mailuwal ang kanyang anak ng ligtas, kahit pa ito na ang huling bagay na kanyang magagawa. Pagkatapos ng ilang oras na tila isang walang hanggang pakikipaglaban, narinig niya ito. Isang iyak, isang malakas, malusog na iyak ng isang sanggol. Sa isang iglap,
Nawala ang lahat ng pagod. Nawala ang lahat ng sakit. Napalitan ito ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Isang pag-ibig na napakalaki, napakalinis, na kaya nitong punan ang lahat ng sira sa kanyang puso. Inilapag ng nurse ang isang maliit na bundol na nakabalot sa lampin sa kanyang dibdib. Isang maliit na mukha. 10 maliliit na daliri. Ang kanyang anak na babae. Maganda siya. Bulong ni Luningning. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng purong kaligayahan. Sa labas ng delivery room, naglalakad pabalik-balik si Silang sa pasilyo. Ang kanyang karaniwang kalmadong itsura ay wala. Ang kanyang suit ay gusot. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Bawat sigaw na naririnig niya mula sa loob ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, mabilis siyang nilapitan ni Silang. "Doc, kumusta sila?" Ngumiti ang doktor. "Congratulations, Mr. Montelibano. Ligtas po silang pareho." Isang malusog na baby girl. Naramdaman ni Silang na tila nabunutan siya ng isang mabigat na tinik. Ngunit ang ginhawang yon ay panandalian lamang. Dahil kasunod ng doktor ay si Attorney De Leon, ang mukha ay seryoso. "Silang," sabi nito, "nandito na ang mga abogado ni Dante. May dalang court order. Hinihiling nila na isagawa agad ang DNA test." Napatiimbagang si Silang. Ngayon na talaga? Hindi man lang nila hahayaang makapagpahinga si Luningning. Yun ang utos ng korte at dahil may temporary custody order, kailangan nating sumunod, paliwanag ng abogada. Kukuha sila ng sample mula sa sanggol at kay Dante. Natahimik si Silang. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na napaka-imposible. Ngunit sa puntong ito, wala nang imposible. Isang hinala na matagal na niyang itinatago na nag-uugat mula sa panaginip ni Luningning, mula sa amoy ng punong pino. "Amanda," tawag niya sa abogada. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. "May ipapagawa ako sa iyo. Isang bagay na kailangan mong gawin ng walang tanong." Naguguluhang tumingin sa kanya ang abogada. "Ano yon?" "Kailangan kong mapasama sa DNA test na yan," sabi ni Silang. Ang kanyang mga mata ay determinadong nakatitig sa abogada. "Ano? Pero bakit? Anong basihan?" "Gawin mo lang," putol niya. "Sabihin mong bilang a person of interest, bilang taong kasama ni Luningning nitong mga nakaraang linggo, gusto nating alisin ang lahat ng duda. Gumawa ka ng paraan. I-file mo bilang isang counter motion. Anything. Basta't kailangan kong mapasama sa test na yan. Ngayon din." Bagamat naguguluhan, nakita ni Attorney De Leon ang determinasyon sa mga mata ni Silang. Tumango ito at mabilis na umalis para gawin ang kanyang utos. Lumipas ang isang oras. Ang mga sample ay nakuha na. Ang dugo ni Dante, ang dugo ng sanggol at ang dugo ni Silang. Ipinadala ang mga ito sa pinaka-advanced na laboratorio sa syudad na may utos mula sa korte na pabilisin ang resulta. Sa loob ng kanyang silid, yakap-yakap ni Luningning ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, naramdaman niya ang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay binasag ng pagpasok ni Attorney De Leon. "Luningning," sabi nito, ang boses ay maingat. Malapit nang lumabas ang resulta ng DNA test. Naramdaman ni Luningning na nanumbalik ang takot, ang katotohanang pansamantala niyang kinalimutan. Pagkatapos nito, kukunin na sa kanya ang kanyang anak. Sa kabilang panig ng ospital, sa isang pribadong waiting room, kampanteng naghihintay si Dante kasama ang kanyang abogado. Para sa kanya, pormalidad na lang ito. Isang huling hakbang bago niya makuha ang kanyang tropeyo. Ang pinto ng silid ni Luningning ay bumukas. Pumasok ang isang kinatawan mula sa laboratorio kasama si Attorney De Leon at ang abogado ni Dante. May hawak itong isang selyadong brown envelope.
Huminto ang paghinga ng lahat. Binuksan ang kinatawan ng sobre at inilabas ang isang papel. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Luningning. Pagkatapos ay ang abogado ni Dante. Ayon po sa resulta ng pagsusuri, simula ng kinatawan, bumilis ang tibok ng puso ni Luningning. Ito na. Ang probabilidad na si Mr. Dante Alcaraz, ang ama ng sanggol, ay huminga ng malalim ang kinatawan. 0%. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Attorney Robles, ang abogado ni Dante, ang unang nakabawi. Ano? Imposible. May pagkakamali. Ulitin ang test. Walang pagkakamali, sir, sabi ng kinatawan. Pero mayroon pa. Tumingin ito muli sa papel. Ang ikalawang sample na sinuri mula kay Mr. Tersilang Montelibano. Napatingin ang lahat kay Luningning na ngayon ay nakatingin din sa papel. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ay nagpapakita ng 99.99% probability si Mr. Silang Montelibano ang biological father ng bata. Parang isang bombang sumabog ang balita sa loob ng silid. Sa kabilang waiting room, nakatanggap ng text si Dante mula sa kanyang abogado. Binasa niya ito. 1 beses, 2 beses, ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagiging kampante niya ay naglaho, napalitan ng purong pagkabigla at galit. Hindi! Sigaw niya, ibinato ang kanyang telepono sa pader. Hindi maaari, kasinungalingan yan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid, patungo sa kwarto ni Luningning na parang isang nasusugatang hayop na handang manakmal. Sinalubong niya si Silang na papasok pa lang sa silid ni Luningning. Anong ginawa mo, Montelibano? Sigaw ni Dante, dinuro si Silang. Binayaran mo sila, di ba? Niloloko niyo akong lahat. Ang katotohanan ay hindi nababayaran, Alcaraz. Kalmadong sagot ni Silang. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sa loob ng silid, nakatingin lang si Luningning sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa pinto, kung saan nag-aaway ang dalawang lalaki. Ang isip niya ay nagbalik sa panaginip. Ang ulan, ang aksidente, ang bahay na kahoy, ang amoy ng punong pino, ang estranghero. Ang estrangherong yon ay si Silang. At ang gabing iyon, napilit kinalimutan ng kanyang isipan dahil sa trauma. Siya at si Silang. Hindi maaari. Para kay Luningning, ang sigawan sa labas ng kanyang silid ay tila isang malayong ugong na lamang. Ang kanyang buong mundo ay nakapokus sa isang bagay. Ang katotohanang inihayag ng isang pirasong papel. Si Silang ang ama. Ang mga salitang yon ay ang susi. Ang susing nagbukas sa isang pinto sa kanyang isipan na matagal nang nakasara at nakakandado. Biglang bumalik ang lahat. Hindi na pira-piraso. Buo. Malinaw. Ang gabi ng aksidente, halos 3 taon na ang nakalipas. Ang masakit na pag-aaway nila ni Dante dahil sa isang business deal na hindi niya sinang-ayunan. Ang pag-alis niya, umiiyak, nagmamaneho ng walang direksyon. Ang pag-skid ng kanyang sasakyan sa basang kalsada. Ang pagmulat niya sa loob ng isang bahay na kahoy. Ang init ng apoy. Ang lalaking nag-aalaga sa kanya, nililinis ang kanyang mga sugat. Isang estranghero na may pinakamalungkot na mga mata. Si Silang. Naalala niya ang kanilang pag-uusap. Ikinuwento niya rito ang lahat. Ang sakit ng pakiramdam na hindi pinapakinggan. Ang bigat ng pagiging asawa ng isang Dante Alcaraz. At si Silang nakinig lang. Hindi siya hinusgahan. Sa gabing iyon, sa gitna ng unos sa labas at sa loob ng kanyang puso, nakahanap siya ng isang kanlungan sa isang sandali ng matinding kahinaan at pangangailangan para sa koneksyon ng tao. Sa isang yakap na nagsimula sa pag-alo, sila ay nagpadala sa bugso ng damdamin. Hindi ito pagnanasa. Ito ay 2 kaluluwang nalulunod na kumapit sa isa't isa.
para sa isang sandali ng paghinga. Kinabukasan, ang kahihiyan at pagkalito ang bumalot sa kanya. Ngunit si Silang ay nanatiling maginoo. Isang pagkakamali, sabi niya. Kalimutan na natin. Dadaling kita sa ospital. Sasabihin kong natagpuan kita sa kalsada. Walang dapat makaalam. Ang trauma mula sa aksidente at ang bigat ng kanyang ginawa ang nagtulak sa kanyang isipan na ibaon ang alaalang iyon. Mas madaling paniwalaan na isa lang itong blangkong espasyo sa kanyang memorya. Iminulat ni Luningning ang kanyang mga mata. Nakabalik na siya sa kasalukuyan. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang kalmadong pag-unawa. Tumingin siya sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Ang kanyang munting anghel, ang bunga ng isang gabing matagal na niyang kinalimutan. Sa labas, ang kaguluhan ay nasa kasukdulan nito. Hindi ako papayag, sigaw ni Dante. Pilit na itinutulak si Silang para makapasok sa silid. Anak ko yan, akin yan. Hindi mo pag-aari ang bata, Alcaraz. Matatag na sabi ni Silang, humaharang sa daan. At lalong hindi mo pag-aari si Luningning. At sino ka para sabihin yan? Ang lalaking umahas sa asawa ko? Akmang susuntukin na ni Dante si Silang nang biglang may mga boses na pumigil sa kanya. Mr. Dante Alcaraz! Sabay silang napalingon. Papalapit ang dalawang unipormadong pulis, kasama ang investigador ni Silang. Natawa si Dante. Pati pulis kasabot mo na, Montalibano? Ano ang kaso ang ibibintang nyo sa akin? Adultery? Nakakatawa. Umiling ang investigador ni Silang at may iniabot na isang maliit na digital recorder sa hepe ng mga pulis. Hindi po adultery, Mr. Alcaraz. Tumingin ang investigador kay Dante. Ang mga mata ay malamig. Murder. Ang salitang yon ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng pasilyo. Natigilan si Dante. Ang kanyang pagiging arogante ay napalitan ng bahagyang kaba. Anong pinagsasabi niyo? Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Celine. Talaga ba? Sabi ng investigador. Dahil meron kaming recording ng isang tawag. Isang tawag sa pagitan mo at ng isang tauhan mo, kung saan malinaw na inuutos mo na linisin ang kalat at gawing isang personal na trahedya. Ipinindot ng hepe ng pulis ang play button sa recorder. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ang boses ni Dante, malamig, walang awa. Siguraduhin mong magmumukha itong aksidente o mas maganda, isang personal na trahedya. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Namutla ang kanyang mukha. Ang lahat ng kulay ay nawala rito. Hindi yan totoo. Gawa-gawa niyo lang yan. Mayroon din kaming testigo, dagdag ng investigador. Ang mismong tauhan mo. Nahuli namin siya kagabi. At para maligtas ang sarili niya, ikinanta niya ang lahat. Itinuro pa niya kung saan niya itinapon ang isang bagay na kinuha niya mula kay Celine bilang patunay na tapos na ang trabaho. May inilabas na isang maliit na plastic bag ang isang pulis. Sa loob, isang silver na locket, ang nawawalang kwintas. Doon, gumuho ang mundo ni Dante Alcaraz. Ang kanyang kastilyo na gawa sa pera at kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Wala nang abogadong makakapagligtas sa kanya. Wala nang koneksyon na makakatulong. Tapos na ang laro. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Sigaw niya habang nilalapitan na siya ng mga pulis. Kilala niyo ba kung sino ako? Ang mga salitang yon ay walang bigat. Walang kapangyarihan. Hinawakan ng mga pulis ang kanyang mga braso at inilagay sa likod. Ang tunog ng pag-click ng posas ay ang pinakamatamis na musikang narinig ni Luningning mula sa loob ng silid. Ipinipilit pa rin ni Dante. Nagpupumiglas, ngunit habang hinihila na siya palayo, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang huling bagay. Nakita niya si Luningning, na ngayon ay nakatayo na malapit sa pinto,
yakap ang sanggol. Hindi na takot ang nasa mga mata ni Luning ni Ningning. Hindi na sakit, kundi awa. At iyon ang tuluyang pumatay kay Dante. Habang nawawala na sa pasilyo, ang sigaw ni Dante, isang malalim na katahimikan ang pumalit. Nilingon ni Silang si Luningning. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang kailangan. Ang kanilang mga mata ang nag-usap. Pag-unawa, pagsisisi, at isang bagay na bago, pag-asa. Lumapit si Silang sa kanya, ang tingin ay nasa sanggol na payapang natutulog. Walang kamalay-malay, sa bagyong katatapos lang. Tumingin si Luning ni Ningning sa kanyang anak. Hinaplos ang malambot nitong pisngi. Pagkatapos, muli siyang tumingin kay Silang. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala na. Napalitan ng isang kakaibang gaan. Sa unang pagkakataon, isang tunay at maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ano kayang magandang ipangalan sa kanya? Tanong niya. Ang boses ay mahina. Ano ang dapat nating ipangalan sa kanya? Ang paggamit niya ng salitang natin ay isang pangakong mas matibay pa sa anumang salita. Isang pangako ng isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang pangalang Dante Alcaraz ay unti-unti nang nabura sa mga pangunahing balita. Nahatulang nagkasala sa kasong murder at kidnapping. Habang buhay na pagkabilanggo ang kanyang naging hantungan, ang imperyo na kanyang ipinagmalaki ay unti-unting gumuho. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa halip na isang simbolo ng kapangyarihan. Para kay Luningning, ang balitang iyon ay hindi isang tagumpay, kundi isang pagsasara ng pinto. Isang hudyat na sa wakas, malaya na siyang humakbang pasulong ng hindi nalilingon pa. At humakbang na nga siya. Isang hapon, sa isang maliit na studio, nakaupo si Luningning sa harap ng isang kamera. Hindi na siya ang biktima na hinahabol ng media. Ngayon, siya na ang may hawak ng sarili niyang kwento. Maraming kababaihan ang nakakaranas ng pinagdaanan ko sa iba't ibang paraan. Sabi niya sa kausap niyang host, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Ang akala ko noon, kahinaan ng masaktan. Ang akala ko, katapusan na kapag nawala sa iyo ang lahat. Ngumiti siya, isang nangiting abot sa kanyang mga mata na ngayon ay may bagong kislap. Pero natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi pala sa hindi pagbagsak, kundi sa pagbangon sa bawat pagkakataon. Ang mga pilat natin, ang mga basag sa ating puso, hindi iyan simbolo ng ating kahinaan. Iyan ang ebidensya na tayo ay lumaban, na tayo ay nabuhay, at na kaya nating magmahal muli ng mas buo at mas matatag. Pagkatapos ng interview, habang pauwi, ang kanyang pakiramdam ay magaan. Hindi na siya nagtatago. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang boses para bigyan ng lakas ang iba. Ito ang kanyang bagong simula. Pagdating niya sa bahay, isang magandang bahay malapit sa dalampasigan na malayo sa gulo ng syudad, ang bahay ni Silang na ngayon ay tahanan na rin niya. Sinalubong siya ng isang matamis na tunog. Ang iyak ng isang sanggol. Pagpasok niya sa nursery, natagpuan niya si Silang. Marahang idinuduyan ang kanilang anak. Ang dating bilyonaryong may pader na yelo sa paligid ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang ama, ang mukha ay puno ng pagmamahal habang pinapatahan ang kanyang munting prinsesa. Ako na, mahinang sabi ni Luningning, lumalapit. Ngumiti si Silang at maingat na ibinigay sa kanya ang sanggol. Kanina ka pa niya hinahanap. Niyakap ni Luningning ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Ang amoy ng sanggol, ang init ng maliit nitong katawan sa kanyang mga bisig. Ito ang kanyang paraiso. Isang paraisong totoo at hindi babasagin. Hiraya. Bulong niya sa kanyang anak. Hiraya. Isang lumang salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay ang bunga ng mga pangarap at pag-asa.
Ito ang pangalang pinili nila ni Silang. Dahil sa gitna ng pinakamalaking unos ng kanilang buhay, ang batang ito ang naging katuparan ng isang pag-asang hindi nila alam na pareho pala silang mayroon. Nang gabi ring iyon, pagkatapos mapatulog si Hiraya, naupo sila ni Silang sa balkonahe, nakatanaw sa karagatang tinatamaan ng liwanag ng buwan. "Masaya ka ba, Ning?" tanong ni Silang. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa kamay ni Luningning. Tumingin si Luningning sa kanya, sa lalaking sumalo sa kanya, noong siya'y nahuhulog. Sa lalaking hindi siya binitawan kahit pilit niya itong itinataboy. "Hindi ko akalain na mararamdaman ko pa ulit ito." Pag-amin niya, ang kapayapaan. Ang pakiramdam na ligtas ako. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago siya muling nagsalita. Ang boses ay mas seryoso na ngayon. Tungkol sa gabing iyon, sa bahay na kahoy, hindi umiwas ng tingin si Silang. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. "Hindi iyon isang pagkakamali sa akin, Luningning," sabi nito. Ang boses ay puno ng sinseridad. Marahil, ang sitwasyon ay mali. Ngunit ang nararamdaman ko, hindi. Iyon ang gabing nakilala ko ang babaeng hindi ko na magawang kalimutan. At si Hiraya, siya ang pinakamagandang bagay na isinilang mula sa isang alaala ng sakit. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Luningning. Isang luha ng pasasalamat. "Akala ko, nag-iisa lang akong nakakaramdam," bulong niya. Umiling si Silang at marahang pinunasan ang kanyang luha. "Hindi ka na mag-iisa, Luningning. Pangako." Makalipas ang ilang araw, dinala nila si Hiraya sa dalampasigan sa unang pagkakataon. Palubog na ang araw at ang langit ay napipintahan ng kulay kahel at ginto. Nakatayo sila sa buhanginan. Si Luningning na karga-karga si Hiraya at si Silang na nakaakbay sa kanya. Pinanood nila ang mga alon na marahang humahampas sa pampang. Ang hangin ay sariwa. Ang paligid ay payapa. "Alam mo," sabi ni Silang, tumitingin sa papalubog na araw. "Noong namatay ang kapatid ko, akala ko katapusan na ng lahat ng liwanag sa buhay ko. Pero sabi nila, bawat paglubog ng araw ay isang pangako ng bagong umaga." Tumingin ito kay Luningning at kay Hiraya. Ang mga mata nito ay nagniningning sa pagmamahal. "Kayo ang bagong umaga ko." Ngumiti si Luningning. Inilapit niya ang kanyang ulo sa balikat ni Silang habang si Hiraya ay payapang natutulog sa kanyang mga bisig. Ang pait ng kahapon ay napawi na, napalitan ng tamis ng ngayon at ng pangako ng bukas. Sa harap nila, ang malawak na karagatan. Sa kanilang mga puso, isang pag-ibig na sinubok ng panahon at pinatatag ng unos. At sa kanilang mga bisig, ang bunga ng kanilang pag-asa. Hindi ito ang perpektong kwento na kanyang pinangarap, ngunit ito ay totoo. At ito ay sa kanila. Isang bagong simula. Isang bagong silang. Isang bagong pamilya. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Luningning, Silang, at ng kanilang munting si Hiraya. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong tapat na pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Bawat sandali ng inyong pakikinig ay nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinulat at nagbigay kahulugan sa bawat emosyong nais kong iparating. Ang pagsulat sa kwento ni Luningning ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang pagninilay-nilay. Nais kong lumikha ng isang salamin kung saan makikita natin ang ating sariling mga laban, ang ating sariling mga pilat, at higit sa lahat, ang ating sariling katatagan. Sapagkat ang tunay na mensahe ng kwentong ito ay simple lamang na kahit sa pinakamatinding unos, palaging may sisilay na bukang liwayway na ang pag-ibig na tunay ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi natututong maghilom at bumuo ng isang mas matibay na bukas mula sa mga basag na piraso ng kahapon. Kaya naman, inaanyayahan ko po kayo na mag-iwan ng marka sa kwentong ito. Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin.
Anong bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong babaunin? Ang inyong mga komento ang siyang magsisilbing ilaw at inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong yugto ng buhay at pag-ibig.